The Word of God is living and effective, discerning reflections and thoughts of the heart. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said, "There was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, 'Render a just decision for me against my adversary.' For a long time, the judge was unwilling, but eventually he thought, 'While it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver a just decision for her, lest she finally come and strike me.' The Lord said, 'Pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of His chosen ones who call out to Him day and night? Will He be slow to answer them? I tell you, He will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man comes, will He find faith on earth?'" My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Pakibati muna ang katabi natin ng good morning. At maganda siguro magandang tanungin natin yung katabi natin. O kaya sarili na lang muna natin tanungin natin, bakit ba nagising pa ako? Bakit ba nagising pa ako today? Sagutin niyo po yung tanong nung katabi ninyo. Sabihin niyo sa katabi ninyo, may misyon ka pa. May misyon ka pa. You know, this Sunday, we are celebrating the World Mission Sunday. At pinaparangalan po natin, pinagdadasal po natin, at sinusuportahan natin ang mga kapatid nating na nasa buhay pagmimisyon, lalo na po sa mga lugar at bansa na napakahirap magturo at magpalaganap ng pananampalataya. Kaya mamaya ho, asahan nyo na meron tayong second collection in support for our brothers and sisters in mission. Kaya nga meron daw iba't ibang paraan ng pagsuporta sa mga nagmimisyon. Number 1 is through our prayers. Number 2 is in kind. Then number 3 is offering ourselves also to become part of the missionary life of the church. Pagdasal ho natin dahil hindi biro, napakahirap na po ngayon kung paano natin ipalalaganap ang ating pananampalataya. Baka sabihin ho ninyo, yung mga nasa malalayong lugar lang, lahat naman ho tayo dito. Bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko, remember, when we were all baptized as Christian Catholics, we all shared in what we call the threefold mission of Christ, as priest, prophet, and king. So lahat tayo ay tumanggap ng misyon ni Kristo. And what is the mission of Christ? Salvation of man.
to spread the gospel, to spread the good news. And you know, kahapon ng umaga, we are so blessed for the first time. Dito po ginawa sa ating parokya ng live na live ang Katolikong Pinoy program ng Lay Force. And the topic is about Mary nurturing the faith in Jesus. And the church considers Mary as the first missionary of Christ. Why? For bearing Jesus and for spreading the faith. Kaya si Maria ang unang misyonero ng simbahan, sapagkat dinala niya si Jesus at ipinalaghanap niya ang pananampalataya kay Jesus. Kaya ano daw ang bilin ni Maria sa lahat ng kanyang pagpapakita, sa lahat ng aparisyon? Conversion, repentance, pray. Yun ho, pareho lamang si Maria at si Jesus. Ano ang kanilang bilin? Magdasal. At tayong lahat ay tinatawag na magmisyon sa pamamagitan ng salita at gawa. Katulad po ng nangyari sa ating unang pagbasa, if we listen carefully to our first reading, parang napakamadrama ng tagpo, sapagkat ipinaglaban ni Moises at ni Josue ang kanilang bayan laban sa mga Amalesita. At paano nanalo sila? Kapag nakataas ang kamay, so imagine ninyo yung tagpo na yon. Kapag itinaas ang kamay ni Moises, nananalo sila. Pero kapag ibinaba na, natatalo sila. So just imagine, no? Siyempre, nangangalay siguro si Moises, bababa, o talo na naman, atras siguro sila. So kung nanonood tayo ng sine, parang exciting part. Kumbaga sa action movie, abay talagang natatalo yung kalaban, biglang mananalo sila, matatalo sila. Pero ano ang ginawa ni Josue? Siyempre siguro si Moises ay matanda na nangangalay din. Ang ginawa ni Josue ay tinulungan niya na manatiling nakataas ang kamay ni Moises hanggang sa sila ay manalo. Gusto kong pagnilayan natin yung eksena, yung image na iyon. Habang tinutulungan ni Josue si Moises na manatiling nakataas ang kanyang kamay, ang pagtulong ni Josue na panatilihing nakataas ang kamay ni Moises ay isang tanda ng kanyang pagkilala sa natatanging role, responsibility ni Moises. Kinilala niya si Moises bilang hinirang ng Diyos. Hindi niya yun kinainggitan. Hindi niya yun pinagselosan. Hindi niya pinairal na agawan si Moises ng kanyang pananagutan. Kumbaga sa panahon natin ngayon, mga kapatid, dapat marunong pa rin tayong kumilala sa natatanging pag-iral at kahalagahan ng bawat isa. Hindi natin kailangang laging nagpapataasan, nagpapagalingan sa pagitan ng magkakapatid, magkakaibigan, magkakasama. Dahil may kanya-kanya tayong itinakdang pananagutan. Hindi lang kakayahan. Basta wag lang natin pag-iralin at wag nating hahayaang umiral ang inggit, ang sama ng loob. Baka hindi naman siya OA sa ginagawa. Baka okay nga, meron siyang ginagawa. At ano ang payo ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Kapag tayo po ay naliligaw na, kapag tayo ay parang namamali na, at tayo ay gumagawa na ng misyon natin, at hindi na misyon ni Kristo, ang umiiral sa sarili natin, ang umiiral sa bawat isa, ano ang sabi ni Pablo? Madali lang yan. Lagi nating babalik-balikan. Lagi nating pagbabasihan ang lahat ng tinuro at ipinakita ni Kristo. Ano bang tinuro ni Kristo sa pagmimisyon? Hindi natin dapat pairalin
ang galit, ang sama ng loob, ang inggit, ang pagkakanya-kanya. Alam nyo, si Kristo, sabi nga kung siya lang, kaya naman niyang iligtas ang mundo. Bakit tumawad pa siya ng 12? Bakit humirang pa ng 72? Sapagkat binigyan niya ng pagkakataon din ang iba. Hinatian niya ng karangalan ang iba. Kung ang iyong ginagawa ay lagi mong itinuturing na mabigat na trabaho, papasan mo lang lagi yan sa iba. Lagi kang maghahanap ng pagpapasahan, ng tuturuan para sila ang mapagod. Dahil trabaho ang tingin mo. Pero kung nakikitaan mo ng karangalan ang paglilingkod na ginagawa mo, matutuwa ka rin kapag iba naman ang nakilala. Can't you be happy for them? Can't you be at peace for them? Kaya kahit minsan matagal, masakit, at mahirap ang isang gawain, kung napakalinaw sa atin na ang lahat ng ito ay paglilingkod, ang ginagawa mo para sa pamilya mo, ang ginagawa mo para sa magulang mo, ang ginagawa mo para sa may sakit, ang ginagawa mo para sa simbahan na ito, ang ginagawa mo para sa mahihirap, at ang ginagawa mo sa nangangailangan ay paglilingkod, hindi ka madaling susuko. Mapapagod, pero hindi tatalikod. Alam nyo, nakahanga-hanga ho. Pag nakikita ko, siguro tayo pare-pareho, nadadaanan natin sila kuminsan sa labas ng mga establishmento, sa loob ng mall, sa jeep, sa bus, sa train. Nakakahanga at kung minsan ako bilang isang pare, nahihiya. Bakit hindi ko kayang gawin yon? Yung mga kapatid natin sa ibang simbahan na napakatapang nilang magpahayag ng salita ng Diyos. Buong-buo ang loob nilang ikinukwento sa inyo ang salita ng Diyos. Bakit kaya nilang mag-quote ng word from the Bible? Bakit kaya kanilang kausapin ayon sa mabuting balita? Bakit parang tayo takot at hiyang-hiya? At kung sakaling maubusan na tayo ng lakas, ng tiwala, uulitin ko po ang payo ni Maria at ni Jesus. Ito yung ating ebanghelyo. Pray unceasingly. Pray without hesitation. Hope is in prayer. Prayer is the source of our strength and hope. Sa pagdarasal, hindi lang natin pwedeng makita ang solusyon. Sa pagdarasal, hindi lang natin pwedeng matapos ang problema. Sa pagdarasal, hindi lang pwedeng gumaling ang isang may sakit. Sa pagdarasal, siguradong mapupunta tayo lagi sa kung ano ang tama, ano ang mabuti at totoo. The value of a persistent prayer is not that at last God heard me. No. The value of a persistent prayer is in this. At last, I heard God. Lagi namang nakikinig ang Diyos. Tayo lang ang hindi kung minsan o madalas nakikinig. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, habang ipinagdarasal po natin ang mga taong nasa pagmimisyon, sikapin nating ipagdasal araw-araw na maging matapat tayo, matatag sa ating mga sariling misyon. And everything begins at home. Your own family is your first mission territory. Ang ating misyon, magligtas. Sana araw-araw,
ginagawa mo yan sa iyong first mission. To serve your family and to save your family. Lahat tayo nabubuhay araw-araw ng nagmi-mission, ng may mission. Amen.